Aksidente niyang nainom ang Robus sa opisina ng boss niya. In an instant, mommy na siya at ang boss ang ama. Nagmamadaling pumasok ng kumpanya si Walter. 8:00 na ng gabi nang makarating siya sa kanyang kumpanya. Kung pwede lang, iuntog sa pader si Eman. Ginawa na talaga niya. Si Eman ay ang kanyang kababata. Inimbitahan siya nito sa birthday party ng nanay ni Eman. Ayos lang naman kay Walter dahil wala naman siyang masyadong ginagawa. Ngunit naalala niya ang tinimplang Robus kanina ni Eman bago sila umalis. Naalala niya pa naman na pinapunta niya sa opisina si Zia, ang kanyang sekretarya, upang maglinis dito. Nag-alala siya na baka mainom yon ng dalaga at may mangyari pang masama rito. Nang makarating siya sa 17th floor, ay agad siyang pumasok sa kanyang opisina. Umawang pa ang labi niya dahil sa sobrang linis ng sahig. Dinaig pa ang mga expert cleaning businesses sa paglilinis ni Zia. "Zia?" Tawag ni Walter. Walang sumagot. Napatingin siya sa bar section. Nakita niya ang isang wine glass na wala ng laman. Mahinang napasinghap si Walter. Iyon ang nilagyan ng Robus kanina. Agad tinamaan ng kaba si Walter. Napatingin siya sa paligid. Hindi niya makita si Zia na lalong nagpalakas ng tibok ng kanyang puso. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Dire-diretso niya itong binuksan at nawindang na lamang nang makita ang hubot-hubad na katawan ni Zia sa kama. Hindi siya makagalaw habang nakatingin sa katawan ng dalaga. Agad niyang ipinikit ang kanyang mata. "Boss, nandyan ka na pala. Ang init kaya ako naghubad. Hindi ka ba naiinitan?" Tanong ni Zia. Napalunok tuloy si Walter. Nangaakit kasi ang boses ni Zia. "Boss, bakit ka nakapikit?" Napasinghap si Walter nang maramdaman ang balat ni Zia. Malapit ito sa kanya. Minulat niya ng kaunti ang kanyang mata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sumalubong sa kanyang malusog na hinaharap ni Zia. "Magbihis ka nga, Zia." "Ang init kaya. Saka, bakit hindi mo ako tinitignan? Tignan mo naman ako, boss." Napamura na lamang sa isipan si Walter. Paanong naging seductive si Zia? Napaka-innocent nito. Muli niyang naalala ang Robus na naiwan sa lamesa niya. Mukhang ininom yun ng dalaga dahil sa inaakto nito ngayon. "Boss, hindi ka ba naiinitan?" Nangaakit na sabi pa ni Zia. Hinawakan ni Zia ang mata ni Walter at pilit itong binubukas, ngunit nakikipagtigasan pa si Walter. May respeto pa rin siya kay Zia. "Magbihis ka na, ihatid na kita sa bahay niyo." "Ang boring naman painit na tayo." Napalunok si Walter. Napasinghap siya nang maramdaman ang kamay ni Zia sa kanyang pagkalalaki. Naramdaman niya ang pagtigis nito na lalong nagpataranta sa sistema niya. "Boss, isa lang naiinitan kasi ako "Zia, wag mo naman akong pahirapan." Galit na saad ni Walter. "Sige na, touch me, boss." Napahilamos sa mukha si Walter. Hindi na niya kayang pigilan pa. Minulat niya ang kanyang mata at sumalubong sa kanyang nangaakit na tingin ni Zia. Napakaganda pa man din ito. Hindi pa man siya nakakapagsalita nang halikan na siya ng dalaga. Pumulupot ang braso ni Zia sa kanyang leeg at idiniin pa ang halik. Napapikit si Walter at tinawakan niya ang bewang ng dalaga saka hinaplos ito. Tinugon niya ang halik ni Zia. Habang naghahalikan sila, ay naglalakad sila papunta sa kama. Inihiga ni Walter si Zia saka siya umibabaw sa dalaga. Hindi to tama. Akmang aalis na sa ibabaw ni Zia. Si Walter nang pigilan siya ng dalaga. Nagsusumamo ang tingin nito na nagpalunok kay Walter. Kaunti na lamang ay bibigay na talaga siya, lalo na't nakainom din siya. "Boss, sige na. Ngayon lang naman." Hinawakan ni Zia ang kamay ni Walter. Nilapat niya ito sa kanyang dibdib. Nakinahigit nang hininga ni Walter. "Sigurado ka ba rito?" "Let me feel you, Walter." Natigilan si Walter. Nagbigay ito ng kakaibang epekto sa kanyang katawan at paglakas ng tibok ng kanyang puso. Dinilaan niya ang iba pang parte ng kanyang labi.
Be ready din, Zia. Ani niya sa dalaga sa kamulitong hinalikan. Noong gabing yun, ay isang mainit na pangyayari ang naganap kay Zia at Walter. Yun din ang naging dahilan upang mawala ang pinakaiingat-ingatan ni Zia. Kinabukasan nagising si Zia sa sakit ng katawan para siyang pinugbog ng 10 wrestler dahil kahit anong parte ng katawan niya ay masakit. Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Walter sa dalaga. Napatingin si Zia kay Walter sa katumango ngunit agad din naman natigilan nang makita itong nakahubad. Pagtingin niya sa sarili ay nakahubad din siya. Nanlaking mga mata ni Zia at tinakpan niya ang kanyang sarili gamit ang kumot at una na nakita niya. Sobrang sakit din ang bagay na nasa gitna ng kanyang hita. May nangyari ba sa atin? Kinakabahang tanong ng inosenteng si Zia. Tinignan siya ni Walter. Hindi ito makapaniwala sa tanong ni Zia. Wala ka bang naalala? Wala. Paano nangyari ito? Yung iniingat-ingatan ko. Nagiinit na ang gilid ng mata ni Zia. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay mawawala ang iniingatan niya. Hindi pa nga siya kasal tapos nakuha na ng boss niya. Huminga ng malalim si Walter at tumayo ito. Kalimutan mo lamang na may nangyari sa ating kagabi. Nainitan lang ako. Tapos andyan ka kaya ikaw ang... Boss, bakit? Pilit tinalala ni Zia ang nangyari kagabi pero walang pumapasok sa isip niya. Ang tanging naaalala niya lamang ay pumunta siya sa opisina para maglinis pagkatapos ay uminom siya ng alak na nasa bar section. Sumasakit lang lalo ang ulo niya. Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ng boss niya. Sobrang importante ng bagay na yun para kay Zia, tapos kakalimutan niya lamang yun nangyari? Kumain ka na ba? Ipaghahanda na kita tapos ihatid na kita pa uwi. Lumapit si Walter kay Zia sa hinalikan nito sa noo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Natulala siya kay Walter na ngitian lamang siya. Magpapa-order na lamang ako ng foods tapos gawin mong day off mo tong araw na to. Alam kong pagod ka. Kaya ko naman magtrabaho, boss. Magmula ngayon, Walter na lang itawag mo sa akin. Saka sana walang magbago sa pakikitungo nating dalawa. Huwag ka na rin makipagtigasan pa, Zia. Mahiga ka na muna dyan. Tatawagan na lang kita kapag nandyan ang pagkain. Ngumiti si Walter saka nagbihis sa mismong harapan ni Zia bago ito lumabas. Natameme na lamang si Zia. Nahiga siya saka napatingin sa siling. Unti-unting bumuhos ang kanyang luha. Inaamin niya na nasaktan siya sa sinabi ni Walter, nakalimutan na lamang ang nangyari. Para kay Zia ay hindi dapat ito kinakalimutan dahil yon ang first niya. Napabuntong hininga na lamang siya, saka pinunasan ng kanyang mga luha. Muli niyang inalala ang nangyari at napangiwi na lamang siya nang maalala ito. Siya nga pala ang nang-akit. Wala nga naman talaga siyang dapat ikaiyak dahil siya ang nagpakita ng motibo at hindi si Walter. Hindi na alam ni Zia kung mapapanatili ba ang dati niyang pakikitungo sa kanyang boss. Hindi rin nagtagal ay tinawagan na siya ni Walter. Pumasok sa loob ng kwarto si Walter, saka tinulungan si Zia na makatayo. Napangiwi si Zia dahil sa sakit ng gitnang bahagi niya. Sayang, hindi niya nakita kung gaano ito kalaki. Napailing na nga lamang si Zia sa kanyang iniisip. Dahan-dahan lang, masakit ba? Oo, dabuhala naman kasi atay ang alaga mo eh. Nakangiwing sabi ni Zia. Natigilan siya nang mapagtanto ang sinabi niya. Alam ko, kaya nga humihingi ako ng sorry. Gusto mo pagalitan ko? Pili yung saad naman ni Walter. Pwede ba yun? Hindi. Luhod ka raw sa akin at papatawarin ka niya. Natigilan si Zia at pilyong tumawa na lamang si Walter. Biro lang, sabi nito. Lumabas sila ng kwarto saka pinaupo si Zia sa sofa. Pinanood lamang ni Zia si Walter na hinahanda ang in-order nitong pagkain. Parang may kumikiliti sa kanyang tiyan sa hindi malamang dahilan. Heto, kumain ka ng marami. Mamaya ihatid kita. Sambit ni Walter habang nilalagyan ng kanin at ulam ang plato ni Zia. Kaya ko namang magtrabaho.
Pagpupumilit naman ni Zia. Talaga ba? Mukhang hindi naman eh. Tayo ka nga. Napangusa si Zia dahil sa sinabi ni Walter. Napairap na lamang siya. Mahinang tumawa si Walter. Huwag ka na kasing makulit. Pwede ka namang magtrabaho bukas eh. Gusto mo sunduin kita bukas? Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit hindi? Saka nakokonsensya rin ako kasi hindi ko napigilan ang sarili ko. Pasensya na talaga. Natigilan si Zia. Umiwas siya ng tingin, saka napabuntong hininga. Konsensya lang naman sa nangyari sa kanila kaya yun ginagawa ni Walter. Kahit hindi mo na ako sunduin, ayos lang. Tugon naman ni Zia sa kapilit ng umiti. Tahimik na lamang siyang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay nagpumilit si Walter na ihatid siya. Pumayag na lamang si Zia dahil hindi rin naman siya makalakad ng maayos dahil sa sakit ng gitnang bahagi ng kanyang katawan. Inalalayan siya ni Walter na makapasok sa sasakyan. Muling naramdaman ni Zia na parang kinikiliti siya pero binaliwala niya lamang yun. Pagpasok niya sa kotse ay umikot na rin si Walter upang makapasok sa loob. Agad din naman itong pinaandar ang kotse. Habang nasa biyahe sila, ay tahimik lamang si Zia. Hindi rin naman nagsasalita si Walter kaya inabala na lamang ng dalaga ang sarili sa pagtingin sa matataas na building sa Maynila. Nang makarating siya sa apartment niya, akmang bababa na sana si Zia nang magsalita si Walter. Zia, alam kong importante sa'yo ang bagay na yun at gusto ko sanang humingi ng tawad. Hayaan na natin yun. Hindi mo naman kasalanan talaga eh. Inakit kita at lalaki ka at normal lang naman na mag-react kayo ng ganoon, di ba? Tipid ng ngiti na sagot na lamang ni Zia. Basta walang magbabago sa pakikitungo natin sa isa't isa. Oo naman, walang magbabago. Ngumiti muli si Zia bago bumaba ng sasakyan. Pinanood niyang makaalis ang sasakyan ni Walter. Saka siya napabuntong hininga. Wala ngang magbabago ngunit mag-iiba naman ang tingin niya sa lalaki. Hindi na bilang boss, kundi bilang lalaki na nakakuha ng kanyang perlas na lubos na kinaiingat-ingatan. Magmula nung araw na yun, kinalimutan na lamang ni Zia ang nangyari. Mukhang hindi rin naman yun masyadong pinapansin ni Walter, kaya naman hindi na rin ino-open ni Zia ang topic. Ngunit sa mga dumaang araw, hindi mapakali si Zia. Una, ay hindi siya nagkaregla sa due date niya at pangalawa ay sumusuka na siya. Nahihilo rin siya at pakiramdam niya ay may sakit siya. Kinakabahan na rin si Zia. Hindi niya nagugustuhan kung ano man ang naiisip niya kung bakit siya nagkakaganon. Napatingin si Zia sa kanyang kaibigan at ka-roommate na si Casey. Kakagaling niya na naman sa banyo. Umagang-umaga ay nagsusuka na siya. Nagsusuka ka na naman? Sinabi ko na sa'yo, te. Iba na yan. Paano kung buntis ka? Saad ni Casey. Huwag kang magsabi ng ganyan. In denial pa na sagot ni Zia. Pero napalunok si Zia sa kaumiwas ng tingin. Naupo siya sa sofa sa kasinandalang likod nito. Pakiramdam niya ay pagod siya pero wala pa naman siyang ginagawa sa araw na to. Hay nako, para kang tunog defensive ah. Kung ako sa'yo magpa-check up ka na. Sasamahan kita, day off ko naman ngayon eh. Saad ni Casey. Hindi nga ako buntis. Siguro false alarm lang. Seryoso, false alarm. Hindi na yan false alarm, buntis ka na. Napahila mo si Zia sa kanyang muka. Napasabunot din siya sa kanyang buhok dahil sa sobrang frustration na nararamdaman. Pagtingin niya kay Casey ay malungkot itong nakatingin sa kanya. Nilapitan niya si Casey sa kaniyakap siya. Sa isang iglap ay biglang tumulo ang mga luha ni Zia. Hindi pwedeng mabuntis ako. Casey, wala pa akong nararating sa buhay oh. Ano na lang sasabihin sa akin nila mama sa probinsya na nagpabuntis ako habang nandito ako sa Maynila? Hindi maiwasan isipin ni Zia ang mangyayari kapag nalaman ng pamilya niya ang nangyayari sa kanya. Only child lang kasi siya at tanging siya lamang inaasahan ng magulang niya sa probinsya. Hindi niya alam kung paano maalagaan ang anak niya kung sakaling buntis nga siya. Magpa-check up pa rin tayo para sure.
Saka sabihin mo rin sa akin kung sinong nakabuntis sa'yo, okay? Saad na lamang ni Casey. Tumango na lamang bilang tugon si Zia. Pagdating ng tanghali, ay nakahanda na si Zia at Casey upang pumunta sa malapit na klinik. Nakasakay na sila ng tricycle. Hindi mapanatag ang loob ni Zia habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pagtingin niya kay Casey, napabuntong hininga siya. Wala rin kasing kaalam-alam ang kaibigan niya sa nangyari sa kanilang dalawa ng boss niya. Pagdating nila sa klinik ay agad silang inasikaso ng nurse doon. Tanging si Zia lang kasi ang pasyente kaya hindi na rin naging hassle sa kanila ang maghintay pa ng matagal. Pinahiga si Zia ni Dr. Cordil sa patient's bed. Nasa labas si Casey at matyagang naghihintay kay Zia. Nakatingin lamang si Zia sa doktor habang ini-examina ang resulta ng kanyang ihi pati na nga rin ang resulta ng mga itinanong nito sa kanya. Ano po, Dok? Buntis po ba ako? Kinakabahang tanong ni Zia. Umaasa na sana sabihin ni Doc na hindi. May pangamba talaga na matutunugan sa kanyang boses. Well, Miss Zia, buntis ka nga. 2 weeks ka ng buntis, congratulations! Nakangiting sabi ng doktor, ngunit natigilan ito nang mapansin na malungkot ang itsura ni Zia. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Umiwas ng tingin si Zia. Masaya naman po, hindi lang po talaga planado. Hindi naman yan ang pinapakita ng mukha mo. May problema lang po kasi ako. Nga pala, nasaan ang daddy? Hindi nakasagot si Zia. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang balita kay Walter at kung may balak pa rin ba siyang sabihin sa lalaki. Wala pong daddy. Narinig ni Zia ang mahinang pagsinghap ng doktor. Hindi na rin naman ito nagtanong pa at binilinan na lamang siya kung paano pangalagaan ng bata. Pagkatapos ng session nila, lumabas na ng opisina ni Dr. Cordil si Zia. Sinalubong naman siya ni Casey. Anong balita? Tanong ni Casey. Tinitigan niya si Casey ng ilang segundo bago nagsituluan nga ang kanyang mga luha at nagulat si Casey sa naging reaksyon ng kaibigan. Niyakap ni Zia si Casey. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang dalaga. Hindi niya alam kung anong gagawin dahil sa nalaman niya. Hindi pa siya handang maging ina. Buntis ako, Casey. Hindi pa ako handa. Ayoko pa. Naluluhang ang sumbong ng kaibigan. Shh, tahan na. Gagawa natin ang paraan yan. Pero isipin mo na lang blessing yan. Humiwalay sa yakap si Casey. Huminga ito ng malalim sa kahinawakan ng magkabilang braso ni Zia. Gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbubuntis? Oo naman. Sabihin mo sa ama niya na may anak siya. Sino palang ama niyan? Napayo ko si Zia. Naupo si Zia sa upuan na agad namang tinabihan ni Casey. Hindi rin naman sila pinapansin ng nurse na abala sa pag-arrange ng mga sari-saring gamot. Ikinuwento ni Zia ang nangyari. Detalyado at wala siyang iniwan na kahit anong parte ng nangyari. Napasinghap si Casey at hindi makapaniwalang tinignan si Zia nang matapos itong magkwento. Hindi ka dapat umiinom ng kung ano-ano eh. Pagalit pa na sabi ni Casey. Na-curious lang naman talaga ako sa alak eh. Alam mo naman na hindi pa ako nakakatikim ng ganun, di ba? Depensa ni Zia sa sarili. Alam mo, baliw ka talaga. Ano nang gagawin natin ngayon? Nabos mo pala yung ama niyan. Nag-aalala tanong ni Casey. Magre-resign ako. Ano? Napapaliw ka na ba? Bakit ka magre-resign? Kailangan mo siya, Zia. Kailangan mo ang pera niya. Kung hindi niya ibibigay ang kalinga niya kahit financial support man lang para hindi madagdagan ng stress mo at ni baby. May naipon naman ako, Casey. Saka hindi ko alam kung matatanggap niya ba yung anak namin. Yung mga magulang mo kapag naghanap ng ama. Yun na nga eh. Gusto ko sanang sumama sa iyo sa Zamboanga. Kung ayos lang, magtatago lang. Nagmamakaawang tinignan ni Zia si Casey. Sa pagkakalam niya kasi ay pupunta si Casey sa Zamboanga para sa panibagong trabahong naghihintay kay Casey doon. Napabuntong hininga si Casey. Hindi niya rin naman matitiis ang kaibigan. Tumango na lamang bilang tugon si Casey na nagpangiti kay Zia. Niyakap ng mahigpit si Casey.
ng kanyang kaibigan. Sa kabila nito, tanging pagre-resign na lamang ang kailangan niyang problemahin. Pagdating ng hapon, sa halip na umuwi sa apartment ay nagtungo si Zia at Casey sa kumpanya. Pagkapasok ni Zia ay ang private elevator na ang ginamit nila dahil sekretarya naman ang kanyang posisyon. Pagdating sa 17th floor, napatingin si Zia sa resignation letter na ginawa niya at napabuntong hininga siya. "Sigurado ka ba sa gagawin mo, Zia?" tanong ni Casey. "Oo, sa ganitong oras nasa meeting si Boss Walter." "Magbantay ka rito sa labas. Sabihan mo ako kapag nandyan na siya." Tumango na lamang si Casey. Pumasok si Zia sakay sa isang silid sa 17th floor. Pagpasok niya ay humiga siya ng malalim. Naglalakad siya papalapit sa lamesa ni Walter. Sa kanilagay doon ang resignation letter. Tinignan niya ang isang picture frame ni Walter. Gwapo si Walter, matangos ang ilong, manipis ang labi, sobrang ganda ng mata at makinis ang muka. Makakaya niya kayang manatili sa piling ng lalaking hindi niya man lang maabot ang level nito? Alam niyang isang kasalanan ng maglihim. Pwede niya namang sabihin dito na may anak sila pero natatakot siya sa ngayon sa maaaring mangyari. Ayaw niyang masira ang pinaghirapan ni Walter, lalo na't isa siya na saksi kung paano naghirap si Walter na itayo ang kanyang kumpanya at kung paano ito napalago. Sa halos 5 taon na pagiging sekretary niya kay Walter ay kilalang kilala niya ito. Sobrang bait nito pero sobrang nakakatakot kapag nagalit. "Pasensya na, anak, hindi mo makakasama ang daddy mo, ha?" bulong ni Zia sa sarili habang hinahaplos ang tiyan. Napalingon siya sa pintuan nang bumukas ito at pumasok nga si Casey. "Tara na, tumunog na yung elevator, paparating na siya." Nanlaki ang mga mata ni Zia at muli niyang tinignan ang buong opisina bago lumabas. Sa halip na sa elevator dumaan, nagtungo sila sa isang pinto na nasa dulo ng hallway. Pagpasok nila ay isang mahabang hagdan ang bumungad sa kanila. Sinamaan ang tingin ni Casey si Zia. "Seryoso ka? 17th floor ito? Baka nakakalimutan mo." "Ayoko naman na makita ko ni Walter eh." Ngumusa si Zia. Napairap na lamang sa inis si Casey saka nanguna ng maglakad habang naglalakad pababa ng hagdan ay hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi na siya makapaghintay pa na magsimula ng panibagong buhay sa Zamboanga, ngunit napaisip siya kung tama nga ba ang kanyang ginawa. Gayunpaman, pagtutuunan niya na lamang ng pansin ng kanilang anak. Sisikapin niya sa sarili na kahit may anak na siya ay magkakaroon pa rin siya ng magandang buhay. Isang linggo pagtapos mag-resign ni Zia, nag-resign na rin si Casey sa trabaho. Kapos sila nagbiyahe patungo sa Zamboanga upang doon magsimula ng panibagong buhay. Ipinadala naman ni Zia ang 60% ng mga naipon niya sa magulang at inamin niya na rito ang totoo na may anak na siya. Akala niya magagalit ang kanyang mga magulang ngunit naiintindihan nila si Zia. Pero hindi pa rin pumunta si Zia ng Bicol kung nasaan ang mga magulang niya. Dahil kahit tanggap siya ng mga magulang niya ay hindi siya sigurado kung titigilan din ba siyang laitin ng mga ibang relatives niya. Hindi na lamang yun masyadong pinansin ni Zia dahil ayaw niya rin naman na ma-stress. Naging welcome si Zia sa pamilya ni Casey. Sila ang nag-alaga at naging panandali ang magulang ni Zia hanggang sa manganak siya. Kahit papaano ay swerte pa rin si Zia dahil may mga tao pa rin na nandyan para sa kanya. Lumipas ang 7 taon ay sobrang dami nang nangyari kay Zia. Pagkatapos niyang manganak, ay naghanap na agad siya ng trabaho. Hindi rin nagtagal, nakapunta ng pera si Zia at lumipat na siya ng bahay. Kahit papaano ay unti-unting nakakaahon sa hirap si Zia. Ginamit ni Zia ang kanyang talento sa paggawa ng mga damit na naging dahilan upang madiskubre siya ng mga mayayaman na fashionista na napapadpad sa Mindanao. Sa paglipas nga ng panahon gamit ang mga naipundar na pera ni Zia, nakagawa nga siya ng isang kumpanya na pinangalanan niyang Zia Fashion Organization or ZFO. Nakatayo ito sa Maynila, ngunit minsan lamang kung bumisita doon si Zia at tanging si Casey ang pinapahawak niya.
Ayaw niya kasing maka-encounter si Walter, lalo na't nahihiya siya dahil sa bigla niyang pag-resign dito nang hindi man lamang nagpapaalam. Hindi niya na nga rin masyadong naririnig ang pangalan ni Walter sa Maynila na madalas niyang naririnig noon, ngunit hindi na lamang yun masyadong pinagtutuunan ng pansin ni Zia. Isang hapon na pabuntong hininga na lamang si Zia habang nakatingin sa kanyang 7 taong gulang na anak na si March. March ang ipinangalan niya sa anak dahil March 1 ito ipinanganak. Nasa tabi na nga niya ngayon si Casey na kanyang sekretarya na. Sa kumpanya, bumisita ito panandalian sa Zamboanga upang bisitahin na rin sila. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay March, Casey. Magmula nung nagkaroon ng father and child program sa school nila, hindi na niya ako pinapansin. Sumipot naman ako dun eh. Nakangusong sabi ni Zia. Naupo siya ng sofa. Natatanaw niya pa rin ang anak niya na abala sa pagdodrawing sa papel. Medyo malayo ito sa kanila, kaya hindi nito naririnig ang pinag-uusapan nila. Father and child program kasi tapos ikaw ang dumalo? Wala naman siyang tatay talaga eh. Anong magagawa ko? Umangat ng tingin si March, nginitian ito ni Zia ngunit hindi siya pinansin ng anak. Naglakad dito patungo sa hagdan at naglakad pataas. Muling bumuga ng hangin si Zia. Galit talaga siya sa akin, Casey. Ang obvious na rin naman kasi kung bakit galit ang bata. Ibig sabihin gusto niyang makilala ang tatay niya. Sabi ni Casey. Napatingin si Zia kay Casey. Hindi nga pwede. Anya. Hindi pwede o ayaw mo lang? Natahimik si Zia. Umiwas siya ng tingin. Sa katunayan hindi niya alam kung paano ipakikilala si March kay Walter. Natatakot siya na baka hindi ito tanggapin ni Walter o kaya naman sa kung ano pang magiging reaksyon nito. Bukod dito hindi niya na nga rin nakikita si Walter sa Maynila. Paano kung umalis na pala ito ng bansa? Zia, 7 taon na si March. 7 years nang hindi kilala ang tatay niya. Hindi mo pa ba siya ipakikilala? Tanong ni Casey. Natatakot ako, Casey. Mas importante pa rin ba yan nararamdaman mo kaysa sa kasiyahan ng anak mo? Hindi sa ini-invalidate ko ang nararamdaman mo, Zia. Pero sa edad ni March, dapat makilala niya pa rin ang tatay niya. Magmula noong bata pa siya, tinatanong niya kung sino ang ama niya tapos ikaw sinasabi mo na nasa abroad lang kahit ang totoo. Nasa Maynila lang naman. Kahit ganyan ang edad ni March, may pakiramdam pa rin siya. Lalo na pag tumagal. Hindi ko alam, Casey. Paano kung kunin siya sa akin ni Walter? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa dati mong boss? Umiling si Zia. Hindi naman pala eh. Kung ako sa'yo, kausapin mo si March at ipakilala mo ang ama niya. Trust me, yun ang magpapangiti sa kanya. Mauna na ako. Bibisitahin ko lang si Mama. Mahina siyang tinapik sa braso ni Casey. Saka naglakad palabas ng bahay. Napabuntong hininga si Zia bago tumayo. Naglakad siya pataas ng hagdan hanggang sa makarating sa harapan ng kwarto ng anak. Malakas ang tibok ng puso ni Zia. May punto si Casey. Alam niya na deserve ni March na makilala ang ama nito pero ayaw niya naman na mawalay siya sa kanyang anak. Akmang kakatok na sana siya sa pintuan ng kwarto ni March nang makarinig siya ng boses. Dinikit ni Zia ang kanyang tenga sa pinto sa kapinakinggan ng boses ni March sa loob ng silid. Papa God, wish ko po na makita ko na po si Daddy. Wish ko po na umuwi na po siya at makasama niya po kami ni Mommy. Naiinggit po ako sa mga classmate ko kasi may daddy po sila. Nagtatampo rin po ako kay Mommy kasi hindi niya po pinapauwi si Daddy. Mahal po ba ako ni Daddy, Papa God? Mahinang napasinghap si Zia. Tila natunaw ang kanyang puso sa narinig. Hindi na nakatiis pa si Zia. Binuksan niya ang pintuan, nakita niya si March na nakaluhod kaharap ng bintana. Napatayo ito nang marinig ang pagbukas ng pinto. Mommy, anong ginagawa mo sa room ko? Tanong ni March at umiwas ito ng tingin, saka naglakad papunta sa kama. Nahiga ito rito. Anak, galit ka ba kay Mommy? Umiling si March at naglakad palapit kay Zia. Sa kama. Naupo ito, saka hinawakan ng kamay ng bata.
Alam kong galit ka kay mommy. Huwag ka nang magalit kay mommy. Binubuli ka ba nila dahil wala kang daddy? Tinignan siya ni March at sa isang iglap ay umiyak ito. Niyakap nito si Zia habang umiiyak sa dibdib ng ina. Mami, gusto ko na po makita si Daddy. Bakit hindi pa po siya umuwi? Kailan po siya uuwi, Mami? Anak ko, pinigilan ni Zia ang sarili na mapaluhat na sasaktan siya sa nakikita. Ayaw niyang umiiyak ang nag-iisa niyang anak. Mami ko, sabihan mo naman po si Daddy o na umuwi na po siya. Umangat ng tingin si March. Tumingala ang bata. Puno na ng luhang mga mata at pisngi nito. May sipon pang lumabas sa ilong nito. Hinaplos ni Zia ang pisngi ng anak sa katumango. Tama nga si Casey. Oras na para ipakilala ang kanyang anak kay Walter. Nag-impake ka na, anak. Pupuntahan natin si daddy mo. Nagliwanag naman ang mukha ni March. Umukit ang masayang ngiti sa labi nito sa kaniya kapangina at mabilis na bumaba si March. Saka masaka kinuha ang bag nito. Napabuntong hininga si Zia, saka napangiti. Sana nga tama ang desisyon niya. Pagdating ng hapon ay sumabay na si Zia at March kay Casey. Pabalik ng Maynila. Punong-puno ng mga maletang sasakyan ni Casey, nakaramihan ay gamit ni March. Sa kabutihang palad, ay may extra ticket si Casey sa eroplano kaya hindi na rin naging hassle sa kanila na bumili pa ng ticket papuntang Maynila. Gabi na nang makarating sila sa Maynila. Sa condominium ni Zia na natili si Zia at March wala siyang bahay sa Maynila dahil wala rin naman siyang balak manatili doon. Nasa harapan lamang ng condo unit niya ang condo ni Casey. Inaayos ni Zia ang kanilang mga gamit habang patalon-talon naman sa kama si March. Mami, kailan natin pupuntahan si Daddy o uwi ba si Daddy dito? Excited na po ako, Mami. Natigilan si Zia. Tipid siyang ngumiti sa anak saka pinahinto ito sa pagtatatalon. Sabi ni Daddy magpahinga ka na muna raw tapos bukas makikita mo na siya, ayos ba yun? Ngumuso si March. Hindi po ba siya rito matutulog, Mami? Hindi ba po kapag mag-asawa po natutulog pa sa isang bahay? May importante kasi nga asikasuhin si Daddy mo, anak. Kaya sinabi niya na bukas na lang daw tayo magkikita. Eh di matutulog na po ako. Good night, Mami. Hinalika ni March si Zia sa pisngi saka nahiga sa kama. Mahina na lamang na natawa si Zia at nagpatuloy sa pag-ayos ng gamit. Patingin-tingin siya sa kanyang anak na nakapikit ngunit alam niya nagising pa ito. Napabuntong hininga siya. Ang tanging problema na lamang niya ay kung paano niya may ipapakita si Walter sa kanyang anak. Wala na nga siyang balita rito at yung kumpanya nito ay hindi niya na napupuntahan pa. Sana nga ay makita niya si Walter dahil hindi kakayanin ni Zia na makita na namang umiiyak ang anak niya. Kinabukasan maaga palang umalis ng kondo si Zia upang puntahan ang kumpanya ni Walter. Tulog pa naman ang anak niya at tinistorbo niya pa sa Casey para magbantay dito. Kailangan bago magising si March maidala niya si Walter. Nasa loob siya ng sasakyan habang pinapanood ang mga taong labas-masok sa kumpanya na halos 5 taon niya ring pinagtrabahuan. Ang kumpanya ni Walter. Hindi mapanatag ang kanyang loob, sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Ayaw niyang lumabas pero pinipilit siya ng puso niya. Gusto niyang makita si Walter pero natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Ilang beses pang huminga ng malalim si Zia bago lumabas ang sasakyan. Inayos niya ang kanyang sarili. Ibang-iba na ang outfit niya kaysa noon na laging jeans at t-shirt. Ngayon nakasuot na siya ng business suit at mapapansin ang aura ng pagiging mayaman. Muling huminga ng malalim si Zia bago naglakad papalapit sa main door ng kumpanya. Gaya ng inaasahan, pinigilan na naman siya ng guard. Sino pong hinahanap niyo? Tanong ng guard. Hinahanap ko po si Walter Leoner, yung CEO po ng kumpanya. Meron lamang akong sasabihin sa kanya. Seryosong sabi ni Zia. Nalukot ang kanyang noo nang magtawanan ng 2 guard. Hindi na po ba siya
presidente dito? Hindi na po siya presidente ng kumpanya. 7 taon na rin pong nakakaraan nung napabagsak po si Sir Walter. Kumunot noo si Zia. Ano? Noon po kasi, nalulung po si Sir Walter sa alak at may chismis po na pati raw po sa... Ewan ko po kung ano pong tinake niya. Nalugi po ang kumpanya niya dahil sa kapabayaan niya. Inubos niya kasi ang pera niya sa paghahanap sa isang babaeng nagngangalang Zaira ba yun? Tanong pa ng isa. Zia, bobo. Tama, yun, Zia ma'am. Kawawa nga si Sir Walter pero dahil nga po roon, wala siyang nagawa kundi ibenta tong kumpanya niya sa kaibigan niya. Natigilan si Zia. Pakiramdam niya ay nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Napagtanto niya na kaya pala hindi na maingay ang pangalan ni Walter dahil hindi na pala ito CEO at presidente ng kumpanya. Saka, hinanap siya? Bakit napakagat? Nang labi si Zia sa kanapayuko. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Pero ma'am, kung gusto niyo pong makausap ang bagong presidente ng kumpanya, tawagan po namin siya. Ano po bang pangalan niyo? Okay lang. Never mind, salamat. Tipid nang ngumiti si Zia sa nagmamadaling naglakad patungo sa kaniyang kotse. Pagpasok niya, ay automatikong nagsituluan ang kaniyang mga luha. Ano nang gagawin niya ngayon? Saan niya hahagilapin si Walter? Saka, bakit ba siya hinanap ni Walter? Hindi tuloy niya maiwasan makonsensya. Ano na lamang ang sasabihin niya kay March? Huminga ng malalim si Zia sa kapinaandarang kotse. Siguro dapat ay sabihin niya na lamang ang totoo kay March, ngunit hindi niya pa rin maiwasan mapatanong sa sarili kung bakit hinahanap siya ni Walter. Anong kailangan nito sa kanya? Sa kabilang banda napahilamos sa mukha si Walter. Ilang beses na siyang nakatikim ng tae sa mga nakukuha niyang pagkain sa basurahan. Sino bang mga walang puso ang nagtatapon ng diaper na may tae sa basurahan? Inis niyang binato ang pagkain. Naupo siya sa gilid ng kalsada, saka napabuntong hininga. May humintong sasakyan sa kaniyang harapan. Tiningnan niya ang refleksyon niya sa sasakyan. Traffic din kasi, kaya malaya niyang nakikita ang itsura niya. Sobrang dungis niya na. Ang mga mamahalin niyang damit ay napalitan ng mga punit-punit na damit na ninakaw niya pa sa sampayan. Ilang araw na rin siyang hindi naliligo dahil sa tuwing sinusubukan niya ay nakikiligo rin sa kanya ang mga kalabaw. Mahaba na rin ang kaniyang buhok at balbas. Naikuyom ni Walter ang kaniyang kamao. Kung hindi lang sana siya nagpaloko, idi sana maayos pa ang buhay niya. Hindi niya akalain na maluloko siya ng isang private investigator para lang mahanap ang dati niyang sekretarya. Labis siyang nagsisisi dahil naging pabaya siya. Ngunit ano pa bang magagawa niya? Nangyari na. Wala man lang siyang nalapitan na tulong. Pati mga magulang niya ay itinakwil siya. Kinuha ni Walter sa kaniyang bulsa ang isang papel. Napabuntong hininga siya nang makita ang sulat ni Zia. Iyon, ang resignation letter ng dalaga. Tinatago niya pa rin ito dahil ito na lamang ang tanging naiwan sa kanya ng dalaga. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay magre-resign si Zia. Hindi niya man lang nasabi sa dalaga na gusto niya ito. Muling kumalam ang sikmura ni Walter. Napairap na lamang siya sa inis sa katumayo. Nilapitan niya ang sasakyan na nasa kaniyang harapan. Kinatok niya ng ilang beses ang tinted nitong bintana. Ilang segundo pa ay bumaba ang bintana. Palimos po, Zia? Natigilan si Walter nang makitang babaeng nasa loob ng sasakyan. Nakaharapang palad ang dalaga. Sa kanya habang may kausap ito sa telepono. Tinitigan ni Walter ang itsura ni Zia. Sobrang ganda pa rin ito. Hindi nga siya nagkakamali. Si Zia nga ito. Pakiramdam ni Walter ay naluluhan na siya. Pakalmahin mo muna si March. Sabihin mo darating ako. Hinahanap ang daddy. Yun nga ang problema ko eh. Wala ang daddy niya. Sabihin mo na lang na hindi pa umuuwi galing abroad. Natigilan si Walter. Tila nahulog ang puso niya sa narinig.
May pamilya na si Zia? Tulala lamang na nakatingin si Walter kay Zia hanggang sa matapos ito sa pakikipag-usap. Nilingon siya ni Zia. Nakangiti ito. Hello po. Ano po yun? Kahit boses ay sobrang sarap pa rin pakinggan. Napayo ko si Walter. Zia, ako to. Pagpapakilala ni Walter. Nangunot ang ni Zia at hindi niya magets ang sinasabi ng pulubi na nasa kanyang harapan. Occupied pa kasi ang isipan niya dahil kay March. Nagising na raw at nagwawala. Po? Bakit mo pa alam ang pangalan ko? Tanong ni Zia at tinitigan niya palalo ang pulubi at nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala na ito sa wakas. Ang mapungay na mata ng lalaki. Ang ama ni March. Walter? Automatikong uminit ang sulok ng mata ni Zia. Tumango naman si Walter na nasa kanyang harapan at mabilis na binuksan ni Zia ang sasakyan. Pasok ka! Hindi ka ba nandidiri? Pulubi na ako. Sad pa ni Walter. Bakit naman ako mandidiri? Pumasok ka. Hindi na nakipagkulitan pa si Walter. Pumasok na ito kagad ng sasakyan. Dahil nga aircon ng sasakyan, umalingaw-ngawang mabahong amoy ni Walter na pangiwi si Zia. Grabe, ilang araw kang hindi naligo. Nakangiwi ang tanong ng dalaga habang pinubuksan ang bintana. Pinaandar niya na muli ang kotse. Kinanahan ng loob si Zia. Akala niya hindi na niya makikita pa si Walter. Inamin niya na ibang-iba na ang itsura nito. Nagulat pa nga siya dahil ang lalaking boss niya ay isang pulubi na. Ang presidente ng kumpanya na mamalimos na. Isang buwan na rin. Grabe boss ha. Umiwas ang tingin si Zia sa kamahinang tumawa. Boss pa rin ang tawag ba sa akin? Dapat nga siguro. Akong tatawag niyan sa'yo eh. Ikaw pa rin naman ang boss ko eh kahit ganyan ang itsura mo, Boss Walter. Natigilan si Walter. Nakaramdam siya ng kakaibang kiliti sa katawan. Nambola ka pa. Kamusta ka na? Bakit ka ba kasi biglang nawala? Dapat. Siguro ikaw ang tatanungin ko niyan. Anong nangyari? Sorry kung bigla akong nag-resign ha. Nagkaproblema lang talaga. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kotse. Bumuga ng hangin si Walter na nagpalukot lalo ng ilong ni Zia. Grabe boss, mukhang maligo ka muna dapat tsaka mag-toothbrush. Sumasampal na eh. Tumawa na lamang si Walter bilang tugon. Mabilis na nakarating si Zia at Walter sa building ng kondo ni Zia. Nakasunod lamang si Walter kay Zia habang naglalakad sila sa hallway. Maraming gustong sabihin si Walter pero hindi siya makahanap ng tiyempo para sabihin ito. Samantala kanina pa, kinikis-kis ni Zia ang kanyang mga palad sa isa't isa upang mabawasan ang kaba. Ipakikilala niya na si March pero ano kaya magiging reaksyon ng anak niya kapag nakitang ganito ang itsura ng daddy niya? Huminto si Zia sa harapan ng kanyang kondo. Muli siyang huminga ng malalim, kaya naman naamoy niya na naman ang mabahong amoy ni Walter. Napanguso siya. Baka mahimatay pa si March kapag niyakap si Walter. Hindi ba tayo papasok? Gusto mo bang maligo? Tanong ni Zia kay Walter. Tumaas ang isang kilay ni Walter. Tara, paliguan kita. Papaliguan mo ko? Maliligo ka. Hindi na pinasalita pa ni Zia si Walter at hinila na nga ito papasok sa kaharap na kondo. Yun ang kondo ni Casey. Maligo ka at ibibili kita ng damit. Dito ka lang, huwag kang lalabas, okay? Ilock mo rin ang pinto, maliwanag ba? Nakakahiya naman. Sigurado ka ba, Zia? Tanong pa ni Walter. Oo nga, basta dito ka lang ha. Tumango at ngumiti si Walter bilang sagot. Dumiretso na nga siya sa banyo. Narinig ni Walter ang pagbukas-sara ng pinto kaya nagsimula na siyang maligo. Hindi maintindihan ni Walter ang sarili kung bakit kinikilig siya na parang uod. Marahil sa nakita ng muli si Zia. Sobrang unexpected para sa kanya pero natutuwa siya dahil nangyari iyon. Kaso hindi niya pa rin makalimutan na may pamilya na si Zia. Siguro ay tinutulungan na lamang siya ni Zia dahil sa itsura niya. Napailing na lamang si Walter. Saka kinuha ang razor. Pogi pa rin naman siya kahit mabalbas at mahaba ang kaniyang buhok,
Pero wala rin naman masama kung susubukan niyang maging pogi, lalo para kay Zia. Sa kabilang banda, hinihingal na pumasok si Zia sa kondo ni Casey. Sobrang bilis lang niyang namili ng damit, panglalaki. Nagmamadali siya kasi ayaw niyang makita ni Casey na nagpapasok siya ng lalaki sa kondo nito. Kaysa naman makita ni March si Walter na sobrang baho at dungis. Napatingin si Zia sa paligid. "Walter?" Tawag niya. Pumasok siya sa kwarto ni Casey. Nanlaki ang mata niya nang makita si Walter na nakahiga sa kama. Tanging towel lamang ang nagsisilbing takip sa pangibaba nito. Napalunok si Zia. Napatingin siya sa itsura ng binata. Wala na itong balbas at naka-clean cut na rin. Pakiramdam ni Zia ay lumakas ang tibok ng kaniyang puso. Naglakad siya palapit sa binata, ngunit aksidente siyang nadulas dahil sa tubig na nasa sahig. Automatikong napaibabaw si Zia sa ibabaw ni Walter. Nanlaki lalo ang mata ni Zia nang mapansin ang palad niya na nasa mismong pagkalalaki ni Walter. Akmang aalis na sana siya nang hilain siya ni Walter. Sa isang iglap ay nasa ibabaw na si Walter. "Walter, I miss you, Zia. Hindi mo alam kung gaano mo ako binaliw nung nabasa ko ang resignation letter mo. Tell me, bakit ka nag-resign?" "Kasi Walter," napalinok si Zia. Nagiinit ang kanyang katawan. Lalong nilapit ni Walter ang kanyang muka sa dalaga. Maduduling na si Zia, kakatingin sa binata. Amoy na amoy niya ang mabangong aroma ng sabon na ginamit nito. "Sabihin mo sa akin ang dahilan, Zia, please." "Anong kabubuyan ang ginagawa niyo?" Naitulak tuloy ni Zia si Walter nang marinig ang boses ni Casey. Nagulat lang din naman si Casey. Napaupo siya at nakita niya si Casey na masama ang tingin sa kanya habang tinatakpan ng mata ng batang si March. Tita, nakita ko na po na may nakaibabaw na kay Mommy. Si Daddy po ba yun? Lalong sumama ang tingin ni Casey kay Zia. Mabilis na tinulungan ni Zia si Walter. Kinuha nito ang mga damit na binili niya sa sahig. "Magbihis ka muna." "Sino yung batang yon? Anak mo ba siya? May pamilya ka na?" Sunod-sunod na tanong ni Walter. "Magbihis ka na nga muna, Walter, sige na." Pilit na itinulak ni Zia si Walter palabas ng kwarto. Nang makalabas ito ay hinila ni Zia si Casey papasok sa kasinaraang pinto. Inalis naman ni Casey ang takip sa mata ni March. "Mami, si Daddy po ba yun? Ano po bang ginagawa niyo kanina?" Ano? At anong ginagawa mo sa kondo ko, Miss Zia? Sa kondo ko pa talaga. Ang bastos kadiri, baka may sperm pa dito." Pili ang saad ng kanyang kaibigan. "Hoy, walang nangyari "Anong sperm, tita?" Halika na nga, anak." Saad na lamang ni Zia kay March. Hinila niya si March. "Yung lalaking nakita mo ay si Zia?" Napatingin si Zia kay Walter na pumasok ng kwarto. Natulala siya nang makitang itsura nito. Sobrang liit ang nabili niyang polo shirt. Nagmukhang fitted body lining yung damit kay Walter. "Daddy!" Natulala si Zia at Walter nang biglang tumakbo si March kay Walter. Nangunot ang noo ng lalaki. "Daddy? Ano ibig sabihin nito, Zia?" Lumakas ang tibok ng puso ni Walter habang nakatingin kay March. "Daddy, bakit po ang tagal mo po sa abroad? Hindi ka man lang po nagbakasyon po sa amin sa Zamboanga. Namiss po kita ng sobra." "Nasa Zamboanga lang kayo?" "Walter, ano kasi? Anong nangyari, Zia? Sinong batang to?" Seryosong tanong ni Walter. "Hindi mo ako kilala, Daddy?" Natahimik si Walter. Tinitigan ni Walter si Zia ilang beses na napalunok si Zia. Nanginginig ang kanyang kamay. "Hindi siya ang daddy mo, anak." "Ano? Zia?" Nagtataka siyang tinignan ni Casey. Napalunok si Zia. Inunahan siya ng takot. Natakot siya sa reaksyon ni Walter. Pakiramdam niya ay hindi matatanggap ni Walter ang anak nila. "Mami, totoo po ba? Hindi po siya ang daddy ko pero kamukha ko po siya." "Hindi nga siya ang daddy mo. Sa totoo niyan, nak, nasa abroad pa ang daddy mo at matagal pa siyang uuwi." "Mami!"
Tapos si Tito Walter mo ang best friend ng daddy mo. Pwede mo siyang kausapin patungkol sa daddy mo. Natulala si March at Casey. Nagsituluan ang luha ni March, kaya lumabas ng silid. Sinamaan siya nang tingin ni Casey sa kasinundan si March. Napahilamos sa mukha si Zia. Naiinis siya sa sarili niya. Yun na nga ang oras na may pakilala niya sa daddy niyang anak tapos naunahan pa siya ng kaba. Zia, ano yun? Sino yun? Bakit tinatawag niya akong daddy? Saka best friend ako ng daddy niya. Hindi ko nga kilala ang daddy niya. Tinignan ni Zia si Walter. Takang-taka ito sa nangyayari. Gusto man niyang sabihin ang totoo, pero hindi nga niya magawa. Nasimulan na niyang magsinungaling. Walter, pwede bang umakto ka bilang ama? Kay March? Yung ama kasi niya iniwan ako, tapos hinahanap niya ang daddy niya, ayos lang ba yun sa'yo? Pero bakit ka nagsinungaling, Zia? Wala nga akong kaalamalan patungkol sa tatay niya. Basta, magkatulad lang kayo ng katangian. Kaya kung may tanong sa'yo si March, sagutin mo na lang bilang ikaw. Tipid na ngumiti si Zia. Bagamat nagtataka, ay tumango na lamang si Walter magkasama silang dalawa na pumunta sa kondo ni Zia. Bumungad kay Zia ang isang sampal pagpasok niya. Galing yun kay Casey. Para saan yun? Takang tanong ni Zia. Para yan sa pagsisinungaling mo ulit, sabi ni Casey. Tinignan ni Casey si Walter saka sila nilampasan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Walter saka hinawakan ng pisngi ni Zia. Mahinang hinipan ni Walter ang pisnging sinampal ni Casey. Natulala si Zia. Nararamdaman naman niya ang kakaibang tibok ng puso niya. Masakit pa ba? Nag-aalalang tanong ni Walter. Hindi na. Umiwas ng tingin si Zia. Kung alam lang nito ang kasinungalingan niya. Bakit ka ba sinampal ng babaeng yun? Sino ba yun? Naglakad papasok si Zia. Tinignan niya ang paligid. Wala si March. Naglakad siya patungo sa kwarto, nakasunod lang sa kanya si Walter na patingin-tingin sa paligid. Si Casey yun, kaibigan ko. May tampuhan lang kami, hayaan mo na. Hindi na lamang sumagot si Zia. Pagpasok nila ng kwarto, nakita niya si March. Napatingin si March sa kanila. Anak, galit ka ba sa akin? Imbes na sagutin ni si Zia, ay nilapitan ni March si Walter. Niyakap ito ng bata. Natigilan si Zia at Walter. Nagkatinginan silang dalawa. Pwede po ba kitang tawaging daddy? Mukhang wala nang balak dumating yung totoo ko pong daddy. Tinignan ni Walter si Zia. Tumango si Zia at pilit niyang pinipigilan ang luha na nais kumawala. Naiinis siya sa sarili niya. Oo naman, pwede mo akong tawaging daddy, sabi ni Walter. I love you, daddy. Mahal na mahal din kita, anak. Ngumiti si Walter at sobrang gaan ang pakiramdam niya kay March. Lumabas si Zia sa kwarto upang hayaan na lamang mag-ama doon. Nagtungo siya sa balkonahe. Saka pinagmasdan ang naglalakihang gusali. Nagsituluan ng mga luha niya. Hanggang kailan nga ba siya magsisinungaling? Hanggang kailan siya lalamunin ng takot? Sa kabilang banda humiwalay ng yakap si March. Ninitian siya ni Walter. Ilang years na po kayong magkakilala ni Mommy? Nagulat si Walter sa tanong ng bata. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Halos isang dekada na rin, March. Bakit? Bakit ngayon lang po kita nakita? Napakamot sa ulo si Walter. Dati kasing nagtatrabaho ang mommy mo sa akin tapos nag-resign siya. Hindi niyo po ba siya hinanap? Hinanap ko siya kaso nagkagulo ang buhay ko at ngayon ko na lang ulit siya nakita eh. Love niyo po ba si mommy? Napakurap si Walter at hindi agad siya nakasagot. Mahal niya nga ba si Zia? Noon pa man, kahit nagtatrabaho pa ito ay medyo iba na ang pakiramdam niya kay Zia. Pero mahal, hindi niya alam. Gusto ko siya pero hindi ko alam kung... Okay po. Sundan mo na po si mommy. Sabat naman ni March. Nangunot ang noo ni Walter. Pero tumayo pa rin at naglakad palabas ng kwarto. Napatingin siya sa balkonahe. Nakita niya roon si Zia. Nilapitan niya ito at akmang magsasalita na sana siya nang mapansin ang pagluha nito. Agad na pinunasan ni Zia ang kanyang luha. Anong ginagawa mo rito? Si March. Bakit ka umiiyak? May problema ba? Sabihin mo sa akin.
Umiwas ng tingin si Zia ngunit hinawakan ni Walter ang kanyang muka, saka pinaharap ito sa kanya. Sabihin mo sa akin, may problema ba? Sa halip na sagutin si Walter ay niyakap siya ni Zia. Hinayaan naman siya ni Walter hanggang sa tumahan ito at lumayo si Zia sa kanapabuntong hininga. So Walter, narinig ko yung tungkol sa'yo, bakit? Natigilan si Walter sa tinanong ni Zia. Napabuntong hininga siya. Nung nag-resign ka, hinanap kita. Inubos ko ang lahat ng pera ko. Alam ko, ang tanong ko bakit? Bakit mo inubos yung pera mo para lang hanapin ako? Bakit mo hinayaan na maubos ang pera mo para sa akin? Bakit mo ko hinanap? Nanlaki yung mga mata ni Zia nang bigla siyang halikan ni Walter at pinuto lang sasabihin niya. Parang may kung anong kalabog sa dibdib ni Zia. Humiwalay sa halik si Walter. Dahil gusto kita, Zia. Nawala ako sa sarili ko nang hindi kita nakita. Hindi ako makausap ng matino nung nag-resign ka. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung bakit mo ako iniwan. Saka si March. Nasaan ba ang ama niya? Napayo ko si Zia. Hindi niya pa kayang sagutin lahat ng katanungan ni Walter. Hinawakan ni Walter ang kanyang pisngi. Ayos lang kahit hindi mo ako sagutin. Napakagat na lamang ng labi si Zia. Hindi na siya nagsalita pa. Siya nga pala, sobrang successful mo na. Mukhang ikaw na ang boss sa ating dalawa. Wala pa nga ito sa kalahati ng nagawa mo. Mahinang tumawa si Zia. Ikaw ba, may bala ka bang magtayo ulit ang business? Hindi pa naman huli ang lahat pwede ka ulit mag-umpisa. Susuportahan kita. Napangiti si Walter. Hindi ko alam. Baka kasi hindi ko kayanin. Tutulungan kita. Napatingin si Walter kay Zia. Tutulungan kitang maitayo ulit ang business mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Umukit ang masayang ngiti sa labi ni Zia. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mata ni Walter. Mahigpit siyang niyakap ni Walter. Salamat, Zia. Salamat. Napangiti na lamang si Zia sa kaniyakap pabalik si Walter. Magmula nung araw na yun, ay lalong naging malapit sa isa't isa sina Walter at Zia. Gaya ng sinabi ni Zia, tinulungan niya ngang makatayo o makabangon muli si Walter. Panibagong wine business ang itinayo nito. Si Zia ang gumastos ng lahat ng mga kakailanganin sa panibagong negosyo ni Walter. Hindi makapaniwala si Walter na muli siyang magkakaroon ng business. Samantala sobrang saya naman ni Zia sa kanyang ginagawa. Nagkaayos sila ni Casey ngunit pinipilit pa rin siya nitong sabihin ng totoo. Ngunit masaya naman si Zia na nakikita si March at Walter na lalong naging malapit sa isa't isa. Naghahanap na lang talaga siya ng tiyempo para masabi sa kanila ang totoo. Isang umaga nagising na lamang si Zia na si March agad ang bumungad sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Happy birthday, Mommy! Binay ka po ni Daddy ng cake! Daddy? Opo, si Daddy Walter. Tinatawag ko na po siyang Daddy kasi umaakto naman po siyang Daddy ko eh. Mahinang tumawa si March. Magmula kasi nung araw na yon, ay sa kondo na rin ni Zia na nirahan si Walter. Hindi niya na rin namalaya na birthday niya pala. Tinatamad na bumangon si Zia. Hila-hila siya sa kamay ni March. Hanggang sa makalabas ng kwarto, dumiretso sila sa kusina. Nakita niya roon si Walter. Nakahubad ito pero may apron na tumatakip sa katawan nito. Mommy, umagang-umaga naglalaway ka kay Daddy ah. Nanlaki ang mata ni Zia. Saan mo yan natutunan? Sa TV. Mahinang tumawa si March. Nagsalubong ang tingin nila Walter at Zia. Gising ka na pala. Nag-bake ako ng cake para sa'yo, sana nagustuhan mo. Nilapag ni Walter ang isang cake sa harapan ni Zia. May nakasulat doon na happy birthday, Zia. Maraming salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Dapat nag-ready ka na lang kasi ribbon cutting mo sa business mo ngayon na. Mahinang tumawa si Walter. Kumuha ito ng icing sa cake. Nilagay sa ilong ni Zia. Napakurap si Zia. Huwag mo nang isipin yan. Isipin mo na birthday mo ngayon. May surprise ako sa'yo. Daddy, bakit mo naman sinabi? Nakangusong tanong ni March. Nilagyan din ni Walter si March ng icing sa ilong. Sorry baby, nakairindaway lang sa daddy.
Hindi na kita pagsasabihan ng secret, isasabi kita kay Tita Casey. Inirapan ni March si Walter na kinatawa lamang ng binata. Padabog na umalis si March sa kusina. Lagot ka. Galit na sa'yo ang anak mo. Yumin anak natin? Natameme si Zia. Alam na ba ni Walter ang totoo? Malakas na tumawa si Walter at kinuha nito ang sinangag at itlog na niluto niya. Biro lang. Masyado ka namang seryoso. Pero half true ang joke ko. Willing naman ako maging ama ng anak mo. Sabi ni Walter sa kakinindatan si Zia. Agad na ngamatis ang mukha ni Zia. Yumuko siya. Paliw ka talaga. Tinatawag ka na ngang daddy eh. So payag kang maging anak ko si March. Payag ka rin bang maging asawa ko? Ha? Nangangamatis ka no, ang cute mo. Lalong naginit ang pisngi ni Zia nang pisili ni Walter ang pisngi niya. Umiwas siya ng tingin. Ang bolero mo kapag pinatulan nga kita. E di patulan mo, kaya mo ba? Pagangat ng tingin ni Zia, ay nagulat siya nang makita ang mukha ni Walter. Sobrang lapit nito sa kanya. Nahigit niya ang kanyang hininga at bumaba ang tingin ni Walter sa kanyang labi, saka bumalik ang tingin sa mata ni Zia. Nanigas sa pwesto niya si Zia. Hindi niya namalaya na unti-unti nang lumalapit si Walter sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Handa na siyang halikan ni Walter, ngunit nakarinig siya ng tikhim. Itinulak niya papalayo si Walter, saka tumingin sa kanyang gilid. Nasa bukana ng kusina si Casey kasama si March. Nakatakip ang kamay ni Casey sa mata ni March. Tita, nakita ko na! Bakit ba parang naghahalikan kayo o may ginagawang milagro? Sa public place pa talaga? May kwarto naman Sad pa ni Casey. Inalis ni Casey ang kamay niya sa mata ni March saka naglakad palapit kay Zia. Niyakap niya ito. Happy birthday, Zia. Saad ni Casey. Salamat, Casey. Congratulations din, Walter. Ribbon cutting mo ngayon, di ba? Tumango si Walter. Yes. Salamat kay Zia. Utang na loob ko to sa'yo. Huwag ka mag-alala, pagbubutihan ko. At hindi ka magsisisi. Tinignan ni Walter si Zia na palabi naman si Zia sa kaumiwas ang tingin. Mag-aasikaso lang ako para sa ribbon cutting. Kain muna kayo, Zia. Oo naman. Nginitian ni Walter si Zia sa lumabas ng kusina. Paglabas na Walter ay napangiti na lamang siya. Malawak ang ngiti nito. Akmang kukuha si Casey sa cake, ni Zia nang ilayo niya ito. Hoy, wag binake to ng aking mahal. Nanlaki mata ni Zia. Sus, tinay ka pa. Alam ko naman na mahal mo na talaga si Walter eh. Noon pa. Hay nako Zia, ang rupok mo. Ano naman? Gusto niya rin naman ako paano kapag nalaman niya na pinanlakihan ni Zia ng mata si Casey? Sasabihin ko rin sa kanya pero hindi pa ngayon. Whatever. Pero kung ako sa'yo sabihin mo na, bago pa man may mangyaring masama. Napakibit balikat na lamang si Casey sa kainaya si March, palabas ng kusina. Napabuntong hininga na nga lamang si Zia. Pagdating ng panahon, ay sabay-sabay na silang nagtungo sa lugar kung saan gaganapin ang ribbon cutting. Nauna nang pumunta roon si March at Casey, habang magkasama naman sa iisang sasakyan, sina Zia at Walter. Pagdating sa venue ng unot ang noo ni Zia dahil wala man lamang katao-tao, wala rin ang ribbon na puputulin. Heto pa yung venue natin? Mukhang hindi naman Nagtatakang tanong pa ni Zia. Heto yon, baba na. Pinagbuksan pa ni Walter ng pintuan si Zia sa nalalayan nitong bumaba ng sasakyan. Lukot pa rin ang noo ni Zia. Nagtataka siya sa nangyari. Nasaan na si Casey? Si March? Tanong pa ni Zia. Nasa loob na, tara na? Yung mga tao nasa... Natigilan si Zia nang halikan siya bigla ni Walter. Gulat niyang tinignan ng binata. Ang ingay mo kasi, tara na. Napalunok na lamang si Zia. Saka napayuko. Nangangamatis na naman kasi ang mukha niya. Pumasok sila sa malaking building at pumasok sila sa isang silid at nangunot ang noo ni Zia dahil tanging dilim lamang ang nakita niya. Anong meron? Walter? Lalong nangunot ang noo ni Zia dahil wala na si Walter sa kanyang tabi. Ilang saglit pa ay bumukas ang ilaw at bumungad kay Zia ang malaking karatula
na may nakalagay na happy birthday. Naroon ang mga magulang ni Zia pati na rin ang mga magulang ni Casey. Si Casey, si March, si Walter at ang mga tao na empleyado niya. Napatakip sa bibig ni Zia. Ano to? Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi yun. Surprise, Mommy! Pakanapo ni Daddy! Nilapitan siya ni March at Walter. Niyakap niya siya ni March. Tulala pa rin sa gulat si Zia. Zia? Ayos ka lang ba? Nagulat ako, hindi ko akalain na may surprise party ka. Naku anak, ang swerte mo rito sa asawa mo, mabait na pogi pa. Sabi ng nanay ni Zia. Grabe kayo pero salamat. Nakangiting sabi niya. Tinignan niya si Walter. Salamat Walter. Kinindatan na lamang siya ni Walter na ikinangiti lalo ni Zia. Noong araw na iyon ay wala silang ibang ginawa kundi magpakasaya. Nag-ribbon cutting na rin si Walter at iyon ang pinakamasayang ribbon cutting sa buhay niya. Alam ni Walter sa sarili na hindi na lamang pagkagusto ang nararamdaman niya kay Zia kundi higit pa rito. Kailangan niya na lamang maghanap ng tiyempo para masabi iyon. Nagsimula na nga ang kasiyahan. Masayang masaya si Zia habang nakikipagsayawan sa kaniyang mga magulang, ngunit napansin niya na wala roon si Walter at March. Nangunot ang kaniyang noo. Akmang lalabas na sana siya ng venue nang pumasok si Walter at March. Nagtaka si Zia nang makita ang mata ng dalawa. Mukhang kakagaling lamang sa iyak. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Zia. Sa halip na sagutin siya ng binata, ay niyakap lang siya nito, saka hinalikan sa noo. Natamimi si Zia. Nilagpasan siya ni Walter at March. Nahalata niya rin na sobrang sweet ni Walter kay March. Napakamot na lamang si Zia at hindi na lamang iyon pinansin. Pagdating ng gabi, nagsisialisan na ang mga bisita at tanging si Zia at Walter na lamang ang naiwan sa venue. Pinauna na kasi ni Zia ang mga magulang niya sa kaniyang kondo kasama si March para na rin makapagpahinga na ito. Hindi nga siya makapaniwala na pinuntahan pala ito ni Walter sa Bicol para lamang sunduin para sa birthday party niya. Umuwi na rin si Casey kasama ang mga magulang nito upang makapagpahinga na rin lalo na't galing pa itong Zamboanga. Nagpaiwan silang dalawa ni Walter para maglinis ng mga kalat. Mabilis lang naman silang nakatapos maglinis at kasalukuyang nakatambay sa hardin ng venue. Pinagmamasdan ni Zia ang bawat bituin sa langit. Zia, salamat. Para saan? Dito, sa pagtulong sa akin makabangon. Akala ko ay habang buhay na lamang akong magiging pulubi dahil hinayaan na ako ng mga magulang kong mamuhay doon. Pero noong nakita kita, nagbago yun. Binago mo ulit ang buhay ko pero sa magandang paraan. Para naman sinabi mong binago ko ang buhay mo sa masamang paraan na, natatawang sabi ni Zia. Ngunit natigilan din nang mapagtanto ang nangyari kay Walter nang mag-resign siya. Sabi ko nga, pero Zia, gusto ko sanang malaman kung sinong totoong ama ni March. Tanong ni Walter. Hindi kaagad ang kasagot si Zia. Nakayuko lamang siya at pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Napabuntong hininga si Walter. Kung hindi ka pa handa, ayos lang. Pero may isa pa akong tanong. Posible kayang magbalikan kayo ng ama ni March? Bumalik na siya. Matagal na. Tila nalilito at natameme si Walter. Pakiramdam niya may tumusok sa kanyang dibdib. Ibig sabihin ba, may posibilidad na bawiin niya kayo sa akin? Siguro, hindi ko alam. Umiwas ng tingin si Zia. Nangangati na ang dila niyang sabihin ng totoo pero pinapangunahan na naman siya ng takot. Alam mo kasi Walter, natatakot ako na kapag sinabi ko sa kanya na may anak kami, ay bawiin niya sa akin si March. Mahal na mahal ko si March. Napalunok si Zia. Mahal na mahal ko rin ang ama niya. Dagdag pa ni Zia sa sinabi niya. Natigilan si Walter.
Napatingala siya upang pigilan ang luha na nais kumawala sa kanyang mga mata. Mahina siyang tumawa. Mauna na ako. Sunod ka na lang Tumayo si Walter, saka naglakad palayo ngunit natigilan siya nang tawagin siya ni Zia. Wait, saan ka pupunta? Napahinto siya, ngunit hindi siya lumingon. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Hindi siya makahinga ng maayos, sobrang sakit na marinig mismo sa labi ni Zia na iba ang minamahal nito at hindi si Walter. Magpapatuloy maglinis sa loob. Pero tapos na natin linisin lahat Dito ka na lang muna. Pero kasi, napasinghap si Walter, saka napabuntong hininga. Sige na. Tuloy na natin, saglit lamang. Bumalik si Walter sa kanyang inupuan, pero hindi siya lumingon kay Zia. Sa kabilang banda hindi mapakali si Zia sa kanyang inupuan. Oras na siguro para sabihin dito ang totoo, pero natatakot siya. Napahilamos na lamang siya sa kanyang muka. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Walter. Hinawakan ni Walter ang mukha ni Zia, saka tinitigan nito. Napatikhim siya nang mapansin ang kanyang ginawa. Sorry, mahinang sabi niya. Walter, maglaro tayo. Aya ni Zia. Anong klaseng laro? 1 truth, 2 lies. Hulaan mo roon sa 3 sinabi ko kung ano ang isang totoo. Ready ka na ba? Mahinang tumawa si Walter. Kapag nahulaan ko, anong premyo ko? Pilyong tanong pa nito at nakatingin lang siya kay Zia na nakatingala sa mga bituin. Lumipat ang tingin ni Zia kay Walter sa kangumiti. House and lot. Grabe. Malakas na tumawa na lamang si Walter kahit papaano gumaan ang atmosfera sa kanilang dalawa. Sige, pero kahit kiss lang pwede na. Malandi mo Tumawa na lamang si Zia. O sige heto, tumikim ka. Mariin niyang tinitigan si Walter. 1, anak mo si March. 2, mukhang alam ko na agad ang isang laya. Wait lang nga, ngumuso si Zia. 2, wala akong business. Ang dali naman itong challenge mo, Zia. And 3, wala akong mga magulang. Ang lie ay ang 1 and 2. Teka, natigilan si Walter. Wala namang true sa mga sinabi mo Hindi ko maintindihan. Walang totoo sa mga sinabi mo. Takang-taka si Walter sa mga sinabi ni Zia. Tinitigan lamang siya ni Zia. Napalunok si Walter. Ang true ay ang number 1. Buong akala ni Walter ay tatawa si Zia at sasabihin na mali, ngunit nawindang na lamang siya nang hindi umimik ang dalaga at tumayo na lamang. Akmang maglalakad na ito paalis nang hawakan ni Walter ang kamay ni Zia. Zia, anong true doon? Napasinghap si Walter. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Nung nag-resign ako, Walter, ang dahilan talaga noon ay napakagat ng labi si Zia. Buntis ako sa anak natin. Natameme si Walter. Dahan-dahan niyang nabitawan ang kamay ni Zia. Bumuhos na rin ang luha na kanina niya pa pinipigilan. Si March. Anak ko si March? At tapos ngayon mo lang sinabi? Napapitlag si Zia ng malakas na sigaw ni Walter. Hindi na napigilan pa ni Zia na napahagulgol habang nakatingin kay Walter. Punong-puno ng luha ang mga mukha nito. Bakit ngayon mo lang sinabi, Zia? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit kasi? Kasi natatakot ako. Napalunok si Zia. Natatakot ako na baka hindi mo tanggapin ang anak. Zia, anak ko siya. Bakit hindi ko siya matatanggap? Galing yon sa akin tapos hindi ko tatanggapin? Ganyan ba talaga kasama ang tingin mo sa akin, Zia? Walter, hindi naman sa... Hindi mo ba naisip kung anong mangyayari kapag sinabi mo sa akin, Zia? Hindi mo ba naisip yun? Napapidlag sa gulat si Zia. Napayuko siya. Patuloy pa rin sa pagluha ang kanyang mga mata. Wala sanang nangyari sa business ko. Naalagaan sana natin pareho si March. Hindi na sana siya naghahanap pa ng kalinga ng ama. Pagkatapos yun sabihin ni Walter, umalis na nga ito at naiwang mag-isa si Zia sa hardin. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Tinignan niya si Walter. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi sa katinakbo ang pwesto nito
Niyakap niya ito sa likod. Walter, patawarin mo ko. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Please, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Napabuntong hininga si Walter. Hindi niya rin naman kayang tiisin si Zia. Hinarap niya ito. Pinunasan niya ang luha na tumutulo sa mata ng dalaga. Basta ipakilala mo ko sa anak natin. Hindi bilang kaibigan ng daddy niya, kundi bilang daddy niya mismo. Ngumiti si Zia, saka tumango-tango. Napangiti rin si Walter at niyakap ang dalaga. Kinabukasan hindi mapakali si Walter habang kaharap ang anak na si March. Nasa isang restaurant nga sila ngayon. Dito nila naisipan na sabihin kay March ang totoo. Nagkahawak ang kamay ni Walter at Zia sa ilalim ng mesa. Kalmado naman na kumakain si March at ilang saglit pa ay bigla itong nagsalita. Mommy, Daddy, may problema po ba? Bakit parang kinakabahan po kayo? Tanong ni March. Nagkatinginan sina Zia at Walter. Napalunok si Zia. Anak, may sasabihin si Mommy sa'yo. Pero huwag kang magagalit. Promise mo kay Mommy hindi ka magagalit. Ano po ba yun, Mommy? Yung totoo kasi niyan, anak. Yung daddy mo ay si Daddy Walter? Nagkatinginan sina Zia at Walter. Sa isinagot ni March. Mahinang tumawa si March. Alam ko na po yan, matagal na sinabi po sa akin ni Tita Casey. Ano? Sabay na sabi nila Zia at Walter. Noong nakita ko po si Daddy na nakaibabaw po sa'yo, Mami, hindi ko po alam pero sinabi po sa akin ni Tita Casey para po mapatahan lang ako. Nanlaki ang mata ni Zia. Napalingon siya sa kabilang table kung nasan si Casey. Sinamaan niya ito ng tingin. Ngunit nginitian lamang siya ni Casey. Muli siyang nilingon ni March nang magsalita ito. Saka ito naman si Daddy, nagmamaang-maangan pa na hindi alam. Mommy, alam niya po na anak niya ako. Lalong nangunot ang noon ni Zia. Pagtingin niya kay Walter, ay pinanlakihan na inito ng mata si March. Anong ibig mong sabihin, Walter? Tanong ni Zia. Alam mo, napanguso naman si Walter. Ang daldal mo talaga, anak. Sabi ni Walter kay March. Nilingon ni Walter si Zia sa katumango. Ngumuso siya. Oo, pero kahapon ko lang talaga din nalaman. Yung nakita mo kaming pumasok sa venue na umiiyak. Hetong si March inamin sa akin ng totoo. Magko-confront sana ako sa iyo kaso pinigilan ako ng anak natin. Nakangusang sabi ni Walter. Umawang ang labi ni Zia sa gulat. So ano yung kagabi? Acting. Ang galing ko, no? Sinamaan ng tingin ni Zia si Walter. Hinampas niya ito sa braso. Naramdaman ni Zia ang pag-init ng sulok ng kanyang mata. Hindi dahil sa galit siya, kundi dahil naiinis siya sa dalawa. Pakiramdam niya pinagtulungan siya ng magama. Huwag ka nang umiyak, sorry na. Nakangusong sabi pa ni Walter. Pinunasan ito ang luha ni Zia sa pisngi. Kayo kasi, alam niyo na pala tapos hindi niyo pa sinasabi sa akin. Akala ko tuloy. Shh, tahan na. May tatanong pala ako sa'yo. Gusto kanyang ligawan, Mommy. Anak naman. Sinamaan ang tingin ni Walter si March pero naggibit-balikat na lamang ang bata. Nanlalaking matang tinignan ni Zia si Walter. Totoo ba? Tanong ni Zia. Tumango si Walter at tiniwakan nito ang kamay ni Zia. Zia, gusto ko sanang aminin sa'yo na mahal kita. Napagtanto ko yun noon pa. Nung nawala ka, akala ko. Gusto lang kita pero habang tumatagal, narealize ko na ayaw ko mawala ka sa akin. Kaya naman Zia, pwede ba kitang ligawan? Nakarinig ng sari-saring komento mula sa ibang customer sa restaurant si Zia. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hinawakan niya sa pisngi si Walter sa ngumiti. Oo naman, pero paalam muna ako kay Mama at Papa. Napanguso si Walter sa sinabi nito. Mahinang natawa si Zia. Biro lang, oo naman, pwede mo akong ligawan. Napangiti na lamang ng sobrang lawak si Walter. Niyakap niya si Saya ng sobrang higpit. Nakisama na rin si March sa yakapan nila. Napapikit si Zia. Natutuwa siya sa naganap. Pakiramdam ni Zia ay sasabog ang puso niya sa tuwa. Akala niya pa naman
ay magdadramahan pa sila roon sa restaurant. Pagkatapos ng araw na iyon, ay nagbago ang pakikitungo ni Walter kay Zia. Umakto na ito na animoy literal na asawa na. Hinahayaan na lang naman ni Zia dahil inaamin niya naman na kinikilig siya sa bawat galaw ng lalaki. Lalo silang naging malapit sa isa't isa. Pakiramdam ni Zia ay wala na siyang ibang hihilingin pa. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Zia nang makaramdam siya ng yugyug sa kaniyang katawan. Pagmulat niya ng kaniyang mata ay nakita niya si Walter. Nangunot ang noo ni Zia dahil nakaayos ang lalaki. Amoy na amoy niya pa ang pabango nito. Zia, anong nangyayari? Anong mayroon? Mahinang tumawa si Walter. Basta, tara na. Punta tayo sa hardin. Sambit ni Walter. Kahit inaantok ay bumangon si Zia. Papikit-pikit pa siyang naglalakad patungo sa likod ng kanilang bahay. Pagdating doon ay bumungad sa kanya ang madilim na hardin. Sinamaan niya ng tingin si Walter dahil sa pag-istorbo nito ng tulog niya. Akmang babalik na sana siya sa kaniyang kwarto nang mapansin ang pagluhod ni Walter. Nanlaki ang mata ni Zia. Panandali ang nawala ang kanyang antok. Tumayo ka nga riyan, sambit niya. Pilit niyang pinapatayo si Walter, ngunit hindi ito nagpapatinag. Isa-isa ring nagbukas ang mga ilaw sa hardin. Doon nasilayan ni Zia ang kanyang mga magulang, si Casey, si March, at iba pa niyang mga empleyado. Mga nakahilera ito at may mga hawak na letra hanggang sa makabuo ng salitang, "Will you marry me?" Automatikong naluha ang mata ni Zia, saka bumaba ang tingin kay Walter. May hawak na itong singsing. Zia, marami na rin tayo napagdaanan sa isa't isa. Minsan na kitang naging sekretarya at naging kaibigan sa bawat araw na nakasama kita. Yun ang pinakamasayang araw para sa akin. Hindi ko na ito kayang patagalin pa. Mahal na mahal kita at handa akong bumuo ng masayang pamilya sa'yo. Ikaw, ako at si March. At ang magiging mga anak pa natin. Zia, sa blessing ng iyong ama. At ina, sa blessing ng Panginoon, maaari mo ba akong pakasalan? Si isang iglapay may tumunog. Natugtog awiting pangkasal na lalong nagbigay kilig sa puso ni Zia. Nginitian niya si Walter sa katumango. Narinig niya ang sigawan ng mga tao roon. Oo naman, sinasagot na kita sa panliligaw mo at sinasagot na rin kita sa kasal nating dalawa. Napakagat labis si Walter upang pigilan mapatili. Tumayo siya sa kaniyakap ng mahigpit si Zia. Nanginginig ang kamay ni Walter na isinuot ang singsing sa palasingsingan ng dalaga sa kanya. Niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Zia. Mahal na mahal din kita, Walter. Mahal na mahal ko rin kayo, Mommy, Daddy. Isinama ni Zia at Walter si March sa kanilang yakapan. 2 taon ang lumipas ay tuluyan na nga silang nagpakasal. Nakapundar na rin ang sariling bahay at lupa si Zia. Pati na rin si Walter sa Maynila. Lalong umusbong ang business ni Walter. Wala nang ibang mahihiling pa si Zia kundi maging malusog at payapa ang pamumuhay nilang dalawa. 5 taon nga ang lumipas, biniyayaan muli ng anak sina Zia at Walter. Habang inaaplos ni Walter ang tiyan ni Zia ay nagkatinginan na lamang mag-asawa. Napangiti sila. Pinaghiwalay sila ng tadhana ngunit sa kanila pa rin talaga babagsak ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni Zia at Walter. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jovelyn Villamen, Mary, Marvin Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danque, Wenny Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake,
Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Mendoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevillano, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Austin Alito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jovelyn Villamen, Mary, Marben Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danke, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Wenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Mendoza, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevillano, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano, Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Austin Alito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jules, Kate, Zenaida Porter, Mercy, Donnie Pombo of Davao del Norte, Dandan Ramoso, Goldfinger Maria, Flor Sevillano, Penny Magno, Nesbeth Hanaban, Aaron de la Cruz, Susan Upaga, Harry Rohi, Lisa, Nanabeth Longno, Renz, April Bibat, Sharon Corpus, Rosemary Vasquez, Jessica Vargas, Elizabeth Ebizar, Emily Borak, Imelda Forteza, Melds Nagales, Jejemon Ramos, Flor Cabrera, Wilma, Agustina Aniceto, Abelardo Barkelia, Imelda Dalansay, Jedge, Irma Valerio, Carolina Patalighung, Leia Lemana, Escapades,